Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating pong weekly devotion sa ating pong online prayer. At I pray at I know na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. Amen po. At kung i-check po natin ngayong araw na ito ay end na po ng February. Amen. At nasa pangalawang buwan na po at magpapangatlong buwan na tayo ng taon. Pero kung meron ka mang katabi ngayon, batiin mo siya, sabihin mo congratulations. Kasi nandito ka pa rin, nagpapatuloy. Amen. Alam niyo po mga kapatid, no, kung isipin natin ay nung January ay napakahaba. Amen po. Akala napakaraming nangyari nung January. Nung buwan ng January at akala po natin ay halos isang buong taon na. January pa rin. Amen. Pero pagsampa po ng February, ito naman po ay napakabilis. Ang February po ay buwan ng pag-ibig. Amen. At marami pong nabitin sa February. Amen. Na ang bilis, halos ilang tulog lang ay last day na ulit. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, no, napakaraming nagrema, napakaraming realization, even though nasa pangalawang buwan pa lamang tayo ng taon. Amen. Nandyan yung mga teachings na nakukuha natin sa ating mga kapastoran, sa ating head pastor, na sadya nga pong ang laki ng ambag. Amen. This week, nung nakaraang araw po, or this week, nabanggit nga po, or gaya po ng sinabi ni Pastora Almira, na ang isang bagay na nai-struggle ang isang Kristiyano ay yung kapag siya ay nakakaramdam ng laziness. Amen. Laziness, or yung parang nawawalan na siya ng gana or nawawalan ng kasipagan sa pagmi-ministry. Amen. Kumbaga, oo, nagbi-ministry ka pero sa term na ginagamit ay tamad. Amen. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Bakit nga ba dumarating sa punto ng isang Kristiyano ay timatamad sa pagmi-ministry? Amen. Aware tayo mga kapatid na yung mga consequences na kapag ikaw ay tinamad sa ministry, nandyan na may mga bagay na hindi na maganda na nangyayari, na gaya nga rin po ng binanggit ni Pastor Oge, na walang problema sa pag-ministry mo, walang problema sa kasalukuyang buhay mo, pero nag-create ng problema. Amen. Kasi nawawalan ka ng burden. Alam niyo po, pag nawawalan tayo ng burden sa ministry, doon na tayo nag-start na tamarin. Gaya ng nabanggit ni Pastor Oge, na doon na nag-start yung nahihirapan tayong sumunod. Ang bilis nating mapagod. Alam niyo ba mga kapatid, isang realization na dumating sa amin, na ang mga bagay na ito, yung kasipagan sa ministry nawawala, yung problema ay dumarating. Kasi bakit? Nawawalan tayo ng burden. At yung burden na yun ay yung tinatawag nating pagmamahal. Nawawalan tayo ng pagmamahal sa ministry. Alam niyo mga kapatid, sa dami ng nangyayari sa mundo, sa dami ng nangyayari sa kapaligiran, ay makikita mo talaga na totoo yung mga nababanggit sa atin ng ating mga kapastoran, na ang Diyos ay malapit nang dumating. Ang kaaway ay hindi na umaatake sa labas. Bagkus, ang problema ay nanggagaling na sa loob. Kasi bakit? Nawawala na yung love. Parang itong buwan ng February, nabibitin na sa pagmamahal. Alam nyo kasi mga kapatid, babasahin natin, mga kapatid, no, na we all know
na sa mga teachings na ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero alam niyo kung babasahin po natin sa 1 Corinthians chapter 13, kapatid, na ang title nun ay ang pag-ibig mula number 1 hanggang 13. Mababanggit doon na kung ikaw may pag-ibig, ayaw mo ng gulo. Hindi ka gagawa ng problema. Ikaw ay susunod. Pag ikaw ay mayroong pang pag-ibig, ikaw ay hindi magagalit. Kung ikaw ay mayroong pang pag-ibig, ikaw ay hindi manghihina sa gawain. At alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay mayroong pang pag-ibig, hindi mo iiwanan ang ministry. Alam niyo isang bagay na yung isang bagay na nare-realize namin, Pastora, ay lagi namin sinisik. Ang sinisik namin ay yung bang nangyayari sa kapaligiran, nandun pa ba ay may pag-ibig pa ba sa ginagawa na yun? Bakit katataba rin sa gawain? Kaya ka ba tinatamad dahil lamang sa simpleng bagay o dahil nawawalan ka na ng pag-ibig? Kasi pag wala ka ng pag-ibig, mga kapatid, mawawala lahat. Isang bagay ang tinitignan namin na kung nandyan pa ang pag-ibig sa ginagawa natin, mga kapatid, yan ay nagpapatuloy. Yan ay hindi destructive. At alam nyo, pag nandyan pa ang pag-ibig, ibig sabihin nandyan pa ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ibig sabihin nandyan pa ang Panginoon. Kung nakikita natin ang katamaran sa pag-ministry, nakikita natin ang kaguluhan, wala na dyan ang Diyos. Wala na dyan ang pag-ibig. Muli po ay magandang umaga po, hapon, magagabi po sa bawat isa, na tunay nga na ang Diyos sa atin ay patuloy na nangungusap. Nangungusap sa bawat oras, sa bawat araw na dumadaan ng buhay natin. Amen po. Na itong nagdaang linggo ay talagang napakabilis ng buwan. Amen po. Isa nga po sa tanong namin, naramdaman po ba natin ang buwan ng pag-ibig? Amen po. Kasi ang susunod na buwan po ay graduation na. Amen po. Yun yung bawat season na pinagdiriwang ng, sabihin natin, buong Pilipinas sa bawat buwan. Amen po. Pero alam niyo po, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, dumadaan po tayo sa bawat season ng buhay natin. Amen po. Yung bawat season ng buhay natin na akala natin hindi natin pagdadaanan. Pero alam niyo po, bago pa man natin ito pagdaanan, ay inihanda na tayo ng Panginoon. Prepare niya na yung mga bagay na dapat baon-baon natin kapag tayo dumaan sa ganong pagkakataon. Amen po. Gaya nga po ng nabanggit po ng ating mga kapastoran, amen, na ang ministry, no, ang sino mang tunay na nagmamahal sa Diyos ay hindi nangiiwan sa gawain. Amen po. Alam niyo po, kung tatanungin po natin, kung titignan natin sa Biblia, ano ba yung love language ng Diyos? Ano ba yung love language ni Jesus? Alam niyo po, ang love language ni Jesus ay walang iba kundi service. Amen po. He served people at His best. To the extent na siya lang yung kaibigan na handa niyang ibuwis ang kanyang buhay. Amen po. Ministry is meeting the needs of people through power of God. Hindi mo siya aabutin, hindi natin sila aabutin sa pamamagitan ng ating lakas, kundi aabutin natin sila ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Because with God, nothing is impossible. Alam niyo po, tinanong ni Jesus si Pablo, tinanong ni Jesus si Peter, sabi niya, Peter, mahal mo ba ako? Sagot ni Peter, opo, mahal ko po kayo. Tinanong muli ni Jesus si Peter, mahal mo ba ako? Sumagot ulit si Peter, sabi niya,
Opo, mahal ko po kayo. Muli, tinanong siya ni Jesus sa pangatlong pagkakataon, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal ko po kayo. Alam niyo po, isa lang ang bilin ng Diyos. Sabi niya, kung mahal mo ako, pakainin mo ang mga tupa ko. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tunay na nagmamahal kay Jesus, hindi niya iiwanan ang mga tupa na nagugutom. Hindi niya iiwanan ang mga tupa na parang naligaw. Ayaw ng Diyos ang nangiiwan. Kasi simula't simula, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Simula't simula, sinamahan tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, dalawang bagay ang sinasabi natin sa bawat Kristiyano. Magkaiba ang nabuhay ka, nakakilala mo si Jesus, at iba rin naman ang namuhay ka ng kasama si Jesus. Kapag sinabi nating namuhay tayo, nakakilala si Jesus, ito yung kilala mo lang siya. Kilala mo lang siya sa pangalan, alam mo ang kanyang mga aral, alam mo ang kanyang mga prinsipyo, alam mo ang kanyang ginawa, alam mo ang kanyang sakripisyo. Pero ang isang taong namuhay kasama si Jesus, sa kahit anong pagkakataon ng buhay niya, kasama niya ang Diyos. Alam niyo po, malalaman natin kung nasaan tayo sa dalawa kapag iisipin natin, kaya ko bang malayo sa kalooban ng Diyos? Kaya ko bang malayo sa piling ng Diyos? Kung ang sagot natin bilang isang Kristiyano ay oo, maaaring kilala lang natin si Jesus. Ngunit, kapag sinabi natin hindi natin kayang mabuhay na wala si Jesus, ibig sabihin, nambuhay tayo ng kasama si Jesus. Napakasarap isipin mga kapatid, na sa bawat pagkakataon ng buhay natin, kasama natin si Jesus. Hindi lang siya sa time na malungkot tayo, hindi lang siya sa time na masaya tayo, kung hindi kahit pa sa mga time na nagkakamali tayo, nandyan siya upang tayo ay itama. I am the way, the truth, and the light. No one comes to Father except through me. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Jesus set the example. At siya lang ang patuloy nating susundan. Alam niyo po, may na-share nga po si Kuya Joe last time. Sabi niya, kapag ikaw ay Amerikano, no, it's always me, myself, and I. They always use the word me, they use the word I. Amen po. So, self-centered. Amen po. Pero kapag ikaw ay Pilipino, we always use we or tayo. Amen po. Pero mga kapatid, ang salitang I love you, kapag tinagalog yan, I, ako, love, mahal, you, ikaw. So, maaari sabihin natin, ako, mahal, ikaw. Pero alam niyo po, tinagalog natin yan sa Tagalog na naintindihan natin, mahal kita. Amen. I love you means saying to one person na mahal kita. Pero alam mo, kapag tinagalog niyo po, mga kapatid, literally, ako, mahal, ikaw. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw at ako, ang nagbubuklod sa atin ay pag-ibig. Amen po. Ang nasa gitna ng I love you, love, means ikaw at ako, pinagbuklod ng pag-ibig. Amen po. Ang tunay na nagmamahal kay Jesus ay itataguyod ang kanyang gawain ng magkakasama at nagmamahal. Amen po. Gaya po ng nabanggit po ni Pastor Irish. Amen po. Sabi po niya, churches are not planted by angels, but by missionaries of which you and I are part. Amen po. Ang simbahan po ay hindi tinayo ng mga anghel. Ito ay tinayo ng mga manggagawa na kung saan ikaw at ako ay parte. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ng Matthew chapter 16, verse 18, sabi niya, what I say is true. You are called Peter, which mean a rock. And I will build my church on this rock. Not even the power of death can beat and destroy my church. Amen po. Sabi niya po rito mga kapatid, ang kanyang simbahan ay tinayo sa isang bato.
Amen po. Alam niyo po ba na sa Greek word, ang ibig sabihin po ng Peter ay a small stone. Ngayon, sabi niya po rito mga kapatid, sabi niya, you are called Peter, which mean a rock. Amen po. Pero kapag sa Greek word, ang salitang Pedro or Peter, ang ibig sabihin po niya a small stone. Ngayon, mga kapatid, ang simbahan po ay hindi siya binuo ng mga anghel, kundi ng mga maliliit na bato. Kagaya ni Peter, kagaya mo at kagaya ko. Na ang ibig sabihin po mga kapatid, bakit po si Peter ang ginamit ng Diyos? Naalala niyo po nung siya po ay nasa bangka kasama ng mga ibang mga alagad? Siya lang po ang naglakas loob na sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung ikaw iyan, pariyanin mo ako. Sabi po ni Jesus, come, halika. Siya yung nakarinig ng rema at siya yung sumunod sa pagkakatawag ng Diyos. Alam niyo po, sabi po ng Panginoon, nung time na siya ay lumubog, dahil sa nakita niya yung mga nangyayari sa kanyang paligid, yung mataas na wave, yung mataas na alon paparating na sa kanya, lumubog siya. Alam niyo po, ang sabi po ng Panginoon is napakaliit ng iyong pananampalataya. Alam niyo po kung bakit si Peter ang ginawang example ng Diyos dito sa In this rock, I will build my church. It's because si Peter ang may pinakamalaking pananampalataya sa lahat ng disipulo, kahit pa sa harapan ng Diyos ay napakaliit nito. Alam niyo po, ang simbahan ay nabuo sa isang maliliit na pananampalataya na pinagsama-sama, na kapag nagkasama-sama, hindi siya masisira ng kamatayan at hindi siya masisira ng kahit ano. Amen po? Hindi siya kayang sirain ng kahit anong kapangyarihan dahil ito ay binuo ng pananampalataya bagamat maliliit ngunit sama-sama. Amen po. Kaya nga po tayo mga kapatid, kapag tayo po ay may prayer request, kapag tayo po ay merong united prayer, mga prayer na pinaparating sa atin, ay ito po ay pinagsasama-samahan nating ipanalangin sapagkat ang maliliit na pinagsama-sama ay sadyang malaki. Alam niyo po paano po ba tumitibay ang isang bato, mga kapatid? Hindi po ito sabihin po natin, ang isang Kristiyano ay hindi po ito patagalan kung hindi palaliman. Amen po. The more na mas malalim tayo sa Panginoon, the more na kaya nating tumayo sa gitna ng bagyo. Amen po. The more na tayo ay malalim sa relasyon natin sa Diyos, the more nating hinahawakan yung relasyon natin sa Kanya. Amen po. Ngayon, alam niyo po, ang mga rock, no? Sabi nga po nila, kapag kapanganay ka, napaka-matured mong mag-isip. Not because ikaw ay matanda, kundi ikaw ay nakaranas na kailangan mong maging matured. Experience build a rock. Amen po, yung experience mo sa paglilingkod, yung experience mo sa pakikisalamuha sa mga tao, yung experience natin sa mga taong pinaglilingkuran natin, no? Technically po kasi mga kapatid, the more na tayo ay nag-serve sa tao, kasi hindi natin pwedeng sabihin na naglilingkod ka sa Diyos, pero hindi ka naman naglilingkod sa tao. Yes, what I mean, don't make it wrong, no? Hindi ko sinasabi na tayo ay naglilingkod dahil sa tao. Kung hindi kasama sa ministry natin ang paglingkuran ang tao. Amen po? Kung ano ang kailangan sa ministry, yun ka. Not your title. Hindi porkit ikaw ay isang guro, ay hindi ka na mag-aalaga ng bata. Whatever the ministry needs, yun dapat tayo. Kung kailangan niya ng babysitter, kailangan natin maging babysitter. At kapag na-experience natin itong mga bagay na to, mga kapatid, maunawaan natin paano tayo makakalabas sa ganitong sitwasyon. They say, wise person, sabi niya, learn from his or her mistake. But the wiser person, learn from the mistake of others. And the wisest one, no, hindi pa man niya na-experience, hindi pa niya nakikita, pero dahil sa sumunod siya sa pinagbabala ng Diyos, alam niyo po, hindi niya na kailangan i-experience yon, pwede na niyang maiwasan. Amen po. Why not angel? Bakit hindi mga anghel ang ginawa ng Diyos upang magtayo ng kanyang simbahan? Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa bagay kung bakit hindi anghel, it's because ang mga anghel ay hindi nakaranas ng kapatawaran.
Paano natin masasabi sa mga tao na kaya silang patawarin ng Diyos kung ang mismong anghel ay hindi nakaranas ng pagpapatawad? Amen po. They are not called as child of God. We are the child of God. They are called servant, but we are called child. Amen po. Na ang isa sa mga bumubuo sa tahanan, mga kapatid, kapag iyan ay tinawag na tahanan, ito ay binubuo ng magulang at mga anak. We are the home of the Lord. Tayo ang tahanan ng Panginoon. At pag tayo ay magkakasama-sama, mga kapatid, hindi tayo masisira, hindi tayo mawawasak. Amen po. Ang pag-ibig ay sadyang makapangyarihan, mga kapatid. No? Ito po ay makapangyarihan. Na sa kabila ng lahat, kaya mong magpatawad kasi minamahal mo siya. Amen po. Na sa atin, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ginawa tayong misyonaryo. Bakit mga missionaries, mga kapatid? Kasi sa kanila nakita na kaya nilang i-give up yung may mga meron sila. No? Kung ano yung meron tayo, willing tayong i-give up para lang sumunod sa Panginoon. Ang ating mga pangarap, ang ating pangalan, ang ating identity, ang ating hanap buhay, makasunod lang tayo sa Panginoon. And I believe lahat po tayo may kanya-kanyang sacrifices. And I cannot compare, no? Hindi ko maikukumpara ang bawat sacrifice ng bawat isa. Kagaya na shinare ni Pastor Irish, yung mga alagad na binigyan ng kanya-kanyang talento, no? Great power requires a great responsibility. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa mas malaking gawain, ready yourself na meron kang malaking responsibilidad. At ang isa po dito, mga kapatid, bilang ambassador ng Panginoong Hesus, dapat nakikita sa atin ang kapangyarihan, nakikita sa atin ang buhay ng Panginoong Hesus, na kung saan hindi ka pa nila nakakausap, nakikita ka pa lang nila, pero nakikita na nila si Jesus sa buhay natin. Amen po. And alam niyo po, mga kapatid, tayong mga lingkod ng Diyos, hindi naman po tayo pataasan ng titulo. Kasi in the end, sa langit, hindi naman niya sasabihin na, welcome my good and faithful pastor. Walang ganun. Welcome my good and faithful song lead. No, walang ganun. Ang sabi ng Diyos, welcome my good and faithful servant. Lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Lahat po tayo ay ine-expect ng Diyos na susunod sa kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen po. And sabi nga po ni Pastor Molo, no, if your heart is not ready for correction, then you are not also ready for your promotion. The only way, no, ang pinaka-safest place on earth, no, ay doon sa pinakamababa. Dahil kapag ikaw ay mababa, mga kapatid, hindi ka kayang abutin ng kaaway. Dahil ang isang bagay na hindi kayang gawin ng kaaway ay ang magpakumbaba. Kaya kung tayo ay mananatiling mababa at sumusunod sa Panginoon, kapatid, mas pagkakatiwalaan ka ng Diyos. And kapag dumating yung time na pagkatiwalaan ka ng Diyos, the more na tumataas ang pagkakatawag sa atin ng Diyos, mas dapat tayong nagiging mababa. Amen po. Hindi naman sasabihin sa atin ng Diyos na sige nito, mapagkumbaba. Amen, but ikaw hindi. No. Walang condemnation ang Diyos. Meron siya correction. No, iko-convict niya tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Amen po. Alam niyo po, mga kapatid, kung tunay tayo nagtitiwala sa Diyos, let the Lord rule His rules. Amen po. Hayaan natin, ipagkatiwala natin sa Diyos yung mga bagay na dapat sa Kanya ang laban. Huwag nating labanan yung mga laban na dapat sa Panginoon. Amen po. Alam niyo po, pag nakita sa atin ng Diyos, ang sino mang napagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. It's not about being the highest score. It is about giving opportunity
sa sarili mo na mas isik mo pa si Lord sa bawat gawain natin. Isik pa natin si Lord sa bawat gagawin natin. Isik pa natin si Lord sa bawat aspeto ng buhay natin. Kapatid, alam ko na may kanya-kanya tayong pinagdadaanan and hindi ko masasabi na ang pinagdadaanan ko ay mas mabigat sa pinagdadaanan mo. Hindi ko rin sinasabi, mga kapatid, na pagkumparahin natin yung bigat na ating dinadala. Pero eto, mga kapatid, lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging parte ng isang katawan na ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Ang sino mang tunay na nagmamahal, siyang gagamot sa sugat ng kanyang katawan. Ang sino mang nagmamahal, siya itong aayos na anumang mali sa kanyang katawan. Pinapaganda ang hindi kaaya-aya upang ito ay maging presentable sa harapan ng Diyos. At malapit ang dumating ang Panginoon, mga kapatid, huwag nating sayangin yung paglilingkod na ginawa natin from the very beginning. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sapagkat malapit na siyang dumating. Sa kanyang pagdating, mga kapatid, inaasahan tayo ng Diyos na mananatili tayong tapat. Mananatili tayong tapat sa pagkakatawag sa atin. Mananatili tayong tapat kung saan niya tayo iniwan at pinagkatiwalaan. Alam niyo po, sabi po ni Moses, Panginoon, huwag niyo po akong dalhin dyan kung hindi niyo ako sasamahan. Kapatid, maging dalangin natin na Lord, huwag mo akong dalhin sa lugar na hindi kita makakasama. Lord, huwag mo akong alisin dito kung hindi rin naman kita kasama. Kapatid, mas masarap ang mabuhay ng kasama si Jesus kaysa kilala lang natin si Jesus. Pagkakasama natin si Jesus sa buhay natin, lahat ng pagkakataon ng buhay natin, masaya, malungkot, masakit, sasamahan tayo ng Diyos. Kung tatanungin niyo po, paano malalaman na nandun pa si Jesus? Nandun ang pag-ibig. Sapagkat God is love. There is no fear in love, mga kapatid. Kung tunay na mahal mo, huwag kang matakot na sabihin na siya'y nagkamali. Kung mahal mo, itatama mo sapagkat alam mo na mapapahamak siya dito. Kung mahal mo, susunod tayo. Kasi takot tayo na masaktan ang Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi ito yung takot na nanginginig ka sa takot, kundi takot ka na masaktan ng Diyos. Takot ka na hindi natin magawa yung pinagagawa ng Diyos. Dahil alam natin na hindi tayo ilalagay ng Diyos sa lugar kung saan hindi natin kaya. Hindi tinawag ng Diyos yung mga qualified, kundi kina-qualified niya yung mga tinawag ng Diyos. Kapatid, ano man yung pinagdadaanan natin sa mga oras na to, nagkakaroon man tayo ng pakiramdam na ayaw na natin mag-ministry, alalahanin mo, kapatid, na ang tumawag sa'yo ay laging nandyan upang palakasin ka. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, hindi nakakapagpalakas ang kingdom ng walang king. Kingdom will always kingdom with king. Without king, it will never be a kingdom. Hindi mo masasabi na iyan ay kaharian kung hindi mo na nararanasan ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, sama-sama tayong manalangin. Papuri ang iawit natin sa Panginoon. Ibigay natin yung puso natin sa Diyos habang tayo umaawit. Sa mga oras na to, mga kapatid, ang Panginoon, naririnig niya ang bawat panalangin natin. Naririnig niya ang bawat laman ng puso natin. At ang gusto ng Diyos, sa mga oras na to, samahan niya tayo. Gusto niya maging karamay niya tayo, maging karamay natin siya sa lahat ng pinagdadaanan natin. The more na lumalapit tayo sa Panginoong Yesus, mas napaparangalan ng Ama sa langit. Sibo mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, siya sa atin mo ang puso namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko.
sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit kami, Panginoon. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit kami, Panginoon. Lumalapit, Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit kami, Panginoon. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo.
kabatawan sa'yo ay nakamtan ko. Aking Jesus, malapit kami, Panginoon. Lumalapit, Di man karapat dapat sa kabangalan mo. Biyaya at tawad, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Oh, I worship. hallelujah, Oh, we worship your Lord. oh hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Nasiya mo kayo siya. Hallelujah. Oh, purihin ka. Hallelujah, Oh, dakila ka. Oh, we worship. Wala kang katulad. Oh, purihin ka. Salamat, salamat. Oh, Panginoon, we worship you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Panginoon, salamat sa'yo. Oh, purihin ka. Salamat, Panginoon. Oh, Holy Spirit. Oh, salamat. Wala kang katulad. Oh, Holy Spirit. Salamat, Jesus. Itataas ka namin. Holy Spirit, siya magkay siya, siya magkay siya, siya magkay siya, Holy Spirit, siya magkay siya magkay. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Siya mo kayo shirinas. Siya mo kayo shirinas. Malapit kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Malapit. Di man karapat-dapat sa kawalan mo. Biyaya at tawad, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawad, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit kami, Panginoon. Lumalapit. Di man karapat-dapat
Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Oh, hallelujah sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Muli kami ay pinaunakan mo upang makapaglangin sa iyo, Panginoon. Ay dulog ang mga bagay-bagay, Panginoon, na dapat namin ayusin sa aming buhay ministeryo, Panginoon. Lord, tinataas namin ang kabuuan ng aming bansa, Panginoon, ng mga leaders mula sa aming Pangulo, Panginoon, sa aming mga mayor, sa mga aming mga vice mayor, mga senador, sa mga tatakbo pang mga politiko yung darating na halalan, Panginoon. Bigyan mo sila ng sapat na kaalaman, Panginoon. Bigyan mo sila ng nararapat na heart, nararapat na mindset, Panginoon, na ang kanilang pamumuno sa ating bayan, Panginoon, ay naaayon sa kagustuhan mo, Panginoon. Lord, tinataas namin ang kabuuan ng Rema Evangelistic Church, Panginoon, sa pamumuno ng aming head pastor, si Pastor Boy, Panginoon, sa po ng mga district, Panginoon, at ng mga kapastoran, ng mga outreaches, Panginoon, mula sa dulo ng Pilipinas, Panginoon, mula sa norte hanggang sa kabilang bahagi ng Mindanao, Panginoon. Niklaim namin, Panginoon, ang matiwasay at maayos na kalusugan sa bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy mong suplayan ang pag-aang apoy kanilang mga puso, Panginoon, sa pagpatuloy ng iyong gawain, Panginoon. Patuloy mong ipakita sa kanila, Panginoon, na ikaw ay ang tanging nananatiling pagmamahal. Na kung mawawala ang pagmamahal na ito, Panginoon, kami ay wala rin, Panginoon. Lord, lahat ng mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, pagbabasa ng Bible, pag-pray, Panginoon, ay naaayon lamang sa ikalalago ng aming pangasarili, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay, na sustain, nag-develop ng aming mga wisdom, knowledge and understanding, Panginoon. Lord, tinataas namin, Panginoon, ng mga elders, mga senior citizens namin, Panginoon, na masugid na sumusuporta sa church, Panginoon, sa gawain, Panginoon. Mga workers, Panginoon, na ngayon ay kasalukuyang malalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya na sinabi mo at pinangako mo, Panginoon, naman ang pinagkatiwala na nila sa iyo, Panginoon, ay iingatan mo, Panginoon, at patuloy mong susuplayan pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Bigyan mo sila ng comfort, Panginoon, sa mga oras na sila ay nanghihina, Panginoon, na sila ay sinusubukan, i-penetrate, Panginoon, ng kaaway, na pinapakita ang mga bagay na hindi dapat nila ipakita. Patuloy mong ibigay sa kanila, Panginoon, na pagmamahal pa rin ang dapat manguna. Na, Panginoon, ipakita mo sa kanila, Panginoon, na ang titulo ay walang silbi, Panginoon. Dahil sa kingdom mo, Panginoon, tanging hinahanap mo, Panginoon, ay yung servant. Na ang bawat isa, Panginoon, ay minamahal mo ng equal bilang isang anak. Nataas namin ito at tinutulog sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Tunay nga, salamat, Panginoon, sa kapatawaran na natanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit, Lord, pinagkatiwalaan mo kami. Salamat, O Diyos. Sa puso na patuloy mo ibibigay sa amin, Panginoon. Pusong mapagkumbaba, Panginoon. Pusong handang maturuan, O Diyos. Upang patuloy namin, Panginoon, nakita, O Lord, yung perfectong kalooban mo, God. Kung saan mo kami nilagay, O Diyos. Kung saan mo kami, Panginoon, na pinatatakbo, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, yung maging sentro na aming paglilingkod. Ikaw, Panginoon, yung maging sentro, Panginoon, na aming mga buhay, O Diyos.
Lord, patuloy kong tinataas at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang mga nalalapit na gawain, O Lord, ng simbahan mo, Panginoon, dito sa Rima Evangelistic Church International, O God. Lord, sa nalalapit naming summer camp, O God, salamat, Lord, sa campsite, O Diyos. Ngayon pa lang, O Lord, ay pinagkakatiwala na namin sa iyo, Panginoon, lahat ng bagay, O Diyos. Lord, kausapin mo na yung bawat tao na dapat kausapin, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na kaya mong baguhin ang isipan ni Numan. Ni ang isipan ng hari, Panginoon, ay kaya mong baguhin, O Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, nag-i-speak kami, Panginoon, ng kaayusan, O Diyos, sa bawat pagpunta namin, Panginoon, sa bawat prospect na campsite, Panginoon. Salamat, Lord, sa pabor mo. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng provision, O God. Tunay nga, Lord, na ang mga taong makakakita ay sasabihin na napakainam, Panginoon, na tumira sa iyong kalooban, Panginoon. Napakainam na makuha ang provision na nagmumula sa iyo, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa vision na ibibigay mo sa aming senior pastor, Panginoon, na si Pastor Boy. Salamat, Lord, sa mga bagay na ibinibigay mo sa kanya, O Lord, upang maging direksyon sa amin, Panginoon, upang patuloy namin, Panginoon, mapagbuti ang aming paglilingkod sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. Aming dalangin, O Lord, na patuloy mo siyang ingatan, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Double portion of anointing, O God, sa bawat lugar na kanyang pupuntahan, Panginoon. Pag-iingat mo, Panginoon, ang patuloy niyang maranasan, O Lord. Maging, Panginoon, sa bawat board members, Panginoon, ng simbahan mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagbibigay sa kanila, Panginoon, na karunungan na nagbumula sa iyo, Lord, na siya, Lord, na magpapahayag ng perpektong kalooban mo, O God. Salamat, Ama, sa bawat manggagawa, sa bawat kapastoran, sa bawat mga miyembro, na siyang bumubuo, Panginoon, ng simbahan mo rito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga pananampalataya ang magsilbing bato, Panginoon, na kung saan tinatayo mo ang iyong mga simbahan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga bubuksan mo pang simbahan. Salamat sa bawat kaluluwa na mailalapit pa, Panginoon. We pray, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay matagpuan ang kagalakan sa kalooban mo, O Diyos. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, na sa bawat prayer request, Panginoon, ng bawat kapatiran namin, Panginoon, salamat sa kagalingan, we speak healing, Panginoon, yung pag-normalize ng bawat katawan, yung bawat parte ng katawan, O Diyos, Lord, gawin mo testimony ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na you are truly our healer, O God. Salamat, O Diyos, maging, Lord, yung mga financial aspect, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord, salamat sa breakthrough, Panginoon. Truly, you will provide, Panginoon, not according to our needs, but according to your riches, O God. Lord, binigay mo si Jesus na kayamanan ng langit. Alam namin, O Diyos, na wala kang hindi kayang ibigay sa amin. Salamat, Lord, sapagkat ini-equip mo kami sa bawat gawain na pinagkakaloob mo. Aming dalangin, O Diyos, na patuloy mo kami itago sa iyong likuran at ikaw, Panginoon, yung makita at maranasan ng bawat isa na patuloy namin makakasama at madala namin sila, Panginoon, sa perpektong kalooban na nilaan mo para sa kanila. Salamat, O Diyos, sineselyuhan namin na banal ng dugo ni Jesus ang bawat panalangin na ito at inuutosan ng libo-libo anghel na patuloy itong dali sa Ama at patuloy namin pupurihin, dadakilain ang Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.